Hi everyone! This is Juan Dilasag. Today's video guys ay ipapakilala ko sa inyo yung bagong labas na drone ni Potensic Atom. And this is the Potensic Atom 2. At alam nyo guys, napakarami nilang in-improve dito, including yung kanyang camera, flight distance, remote control, at mga quick shots. So para sa mga gusto malaman kung ano yung mga included sa loob ng box ni Potensic Atom 2, let's go back to my studio. So eto guys yung laman sa loob ng box ni Potensic Atom. So buksan natin. Siya nga pala guys, available in 2 variant, yung Fly More Combo at Standard Kit. So eto guys ay Fly More Combo, tatlo yung battery niya. Ang presyo niya guys ay nasa $449. So i-convert natin Philippine money, nasa 25,000 mahigit. Tapos, available din in standard kit. Ang price po niya ay nasa $329. Convert natin Philippine money, nasa 18,000. So, ano nga ba yung laman sa loob ng box? Ang ganda ng bag niya guys. Fly More Combo, meron siyang bag. So, dito, meron siyang user manual, mga additional na mga propellers, 1, 2, 3, 4. Then yung kanyang connector para sa ating monitor, additional na mga screws at screwdriver. Then yung kanyang malaking remote, yan guys, oh, lupit. Yung kanyang charger, so pare sila sa Atom 1. So kung meron kayong ganon, di pwede kayong bumili ng standard. Yung kanyang USB charger, and yung kanyang smart charging hub. So may tatlong battery. So pare sila sa version 1 guys. Then yung mismong Potensic Atom Drone 2. Yan guys. So pare sila sa version 1, pero marami silang binago dito guys. So ayan guys yung kasama sa loob ng box ni Potensic Atom 2 is Fly More Combo. Then sa smart battery ay pares lang sila. The same ang itsura. Kaya hindi ko natatanggalin siguro yung tatak niya kasi baka mapaghalo ko yung pang isa. Okay, so pares lang sila guys. Parehong pareho. Ayan. So napakabilis niyang i-charge. Mas maganda kasi kung meron tayong ganito, mas matagal yung flight time natin. So guys, yung drone meron siyang strap na ganyan. Ang galing oh. Diba? Then eto yung Potensic Atom 2. So ayan guys si Potensic Atom 1, including yung battery niya. Tapos eto naman si Potensic Atom, including the battery. So pares na pares sila guys, yung size, looks at bigat, 249 grams. So napakagaan. Pero ang dami nilang in-improve dito guys from previous version. Kasi nga si Potensic Atom 1 kaya umabot ng 6 km. Samantalang si Potensic Atom 2 ay kaya niyang umabot ng 10 km distance. Tapos in-improve din nila guys yung live view transmission. Si Potensic Atom ay nasa 720p, 30 frames per second. Samantalang si Potensic Atom 2 ay naka 1080p na siya, 30 frames per second. So ang ganda ng video niya kahit sa monitor mo lang tinitingnan. About sa image quality ay mas in-improve pa nila guys kasi nga kaya na niya mag-capture ng 8K resolution lang naman compared dito na 4K resolution lang. Kasi ang ginamit nilang camera dito ay naka 48 megapixel, dito sa version 1 ay 12 megapixel lang siya. So ang dami nilang in-improve dito. Tapos eto pa yung maganda guys, alam niyo si Potensic Atom ay nakikinig din sa atin. Alam niyo yung request natin noon na magkaroon sana siya ng smooth na zooming. Alam nyo guys, dito sa Potensic Atom 2 ay meron na siya. So dito sa previous version ay 3 times zooming lang siya, pero dito sa new version ay 4 times zoom na siya, tapos smooth pa siya. So makikita nyo mamaya kung gaano kaganda yung kanyang zooming na yan. At hindi lang yan guys, kasi dito sa version 2 mas dinagdagan pa niya yung mga quick shots. So dito ay available yung dolly zoom, ang ganda niyan guys. Tapos pull away, spiral, rocket, circle at boomerang. Tapos supported pa siya
ng AI night. So mas maliwanag sa gabi yung kanyang kuha. AI track, vertical shooting, smart transfer para hindi na tayo tanggal kabit ng kanyang micro SD. Still guys, yung kanyang camera ay meron siyang 3-axis gimbal. So smooth yung kanyang kuhang video, hindi siya maalog. Lahat po yung kanyang motor ay brushless. Yun. So doon naman tayo sa kanyang remote control, kasi dito mas maganda na siya guys compare dun sa una. Ayun o, mas mabigat na siya ngayon compare dun sa una. Galing! Yun o, ang laki ng kanyang remote control ngayon. Tapos, wait guys. Boom! Diba? Oh, parang remote control ni Hero, ni Baymax. Tapos yung kanyang antenna dito guys, oh, ang ganda. Wow! Galing. Nasa sentro na siya. So hindi na kagaya sa unang model na pag binuksan natin, naiiwan yung dalawang antenna. Ayun o. So ngayon ay naka-center. Tapos mas malaki siya guys. Oh. Mas malaki yung remote ngayon. Okay? Kasi ito ay kaya niyang abutin yung distance na hanggang 10 km. So mas malaki siya. Ang ginamit nilang signal transmission dito ay PIXSync. Okay? So dito yung kanyang joystick sa ilalim. Tatanggalin natin ganon. Then lalagyan natin dito. Lupit, di ba? Yan. Tapos may mga buttons dito, C1 at C2. So pwede natin i-program yan gamit yung app. Yung application nga pala guys ay scan nyo lang itong QR code na to, or pwede nyo kunin direct sa Play Store yung Potensic Eve. So doon nyo ipoprogram yung mga shortcut dito, kasi pwede natin i-program kagaya ng one hand take off. So pindutin natin ng ganon. Tapos hintay lang tayo ng 2 seconds. Tapos lilipad yung ating drone. So ang lupit. Okay, so dito dalawang joystick. Tapos eto guys ay meron na siyang smooth zoom hanggang 4 times. Eto naman ay yung kanyang tilt. Eto yung zoom, zoom in, zoom out. Then meron siyang photo at video dito na buttons. Then dito sa harap ay yung kanyang power button. Wow! So dalawang kulay. Yung kulay blue, pag naging yellow yan ay connected na sa ating remote. Pero pag ganyan ay kailangan nating i-pair. Okay? Patay natin, long press. Tapos ito ay yung home. Pag pababalikin natin yung ating drone or i-cancel natin. Okay, so ang ganda guys. Tapos may rubber dito. Dito guys yung kanyang charging input, Type C. Tapos meron siyang Type C dito para sa interface ng ating monitor. So dito natin lalagay. So wag po dito wag po dito. Charging input lang yan. Okay, charging input. Ito naman ay sa monitor. So isaksak natin ganyan dito. Ayan, ipit natin gano'n. Then, lagay natin dito sa ating monitor. Okay, so ganun siya guys. Ang ganda. Overall, lahat-lahat sinulit-sulit ni Potensic Atom dito sa version 2. Tuloy na natin ang pagpapalipad kay Potensic Atom 2. So napapansin nyo siguro guys, kakaiba yung remote ko. So parehas lang yan guys, kasi yung unang device ko hindi sila compatible dito. Kaya gumawa ko ng stand para ilagay dito, kasi hindi siya kasya. May lalagyan naman dito ng screw, so pwede siyang ilagay. Pwede siyang iatas. Nag-DIY na lang ako. Ganyan siya guys. Ang live video transmission kasi nito sa monitor ay 1080p, 30 frame per second. Sa una ay 720 lang siya. So kaya niya sa una, medyo lagi konti. Pero dito, hindi niya kaya. So yung ibang device kung sinubukan ko pwede. Okay, so i-on na natin. I-press lang natin yung kanyang power button. Ayun. Then power on natin yung drone. Single push, then push natin ulit. Long press. So at least dito yung monitor natin kayang-kaya niya. Sa isang device kung hindi niya kaya talaga. Okay. So dito pwede natin i-active yung kanyang one hand flight. So dito sa app,
hanapin lang natin yung kanyang settings. Activate natin dito. Saan na ba dito? Ayan o. Take off one hand. Pwede natin paten or pwede natin i-active para isang kamay lang. Subukan natin. I-press natin dito. Then, yung kanyang toggle, ibaba natin for, ayan, para ma-unlock. Ayan o. Ayan siya guys. Ayan o. First flight. Napaka-stable niya. Wind condition, napakahina ng hangin, tamang-tama. Diba? Okay, so marami pa kasi tayong setting na pwedeng gawin dito. Punta tayo sa safety. Naka-off na yung beginner mode. Pwede natin i-active yan for kung tayo nagsisimula lang or baguhan. Okay. Then dito yung return attitude pwede nating itaas or ibaba. Okay, so pwede na sa akin yung 70 meter o 65. Silent return pwede rin. Ang taas kasi guys, kaya niyang abutin hanggang 800 meter. Sa DJI yata hanggang 500 meter lang. So dito 800 meter ang taas niya, nakakatakot. Kasi bawal naman yan. Doon lang tayo sa standard na 120 meter. For safety, distance, no limit hanggang kayang abutin ng battery natin. Pero pag hindi kaya, babalik na siya. Metric ay meter. Safety tips. Okay. So low signal ay mas maganda return. Basta pag nawalan siya ng signal, babalik. Natin ganun, then toggle natin pababa yung toggle nya, then lilipad na siya. So ayan na siya guys. Okay. Wow, na-detect niya yung kamay ko sa ilalim kaya tumaas. So ayan guys yung dagat dito sa amin. Okay, so subukan na natin na pataasin. Ayun, yung kanyang toggle switch pala dito, yung sa ilalim, pag press natin, ayun, bababa yung kanyang camera ng 90 degrees. Pag i-press natin ulit, pupunta sa horizon. So ang maganda nito guys ay pwede pa siyang tumingala. Subukan natin hanggang 20 degrees yata eh. Oh, diba? Ang lupit. Kaya niyang tumingala. Balik natin sa horizon. Oh, bilis. Wala tayong monitor. Okay, so subukan natin. Medyo hirap tayo. Ayun 1.8 meter. So ang gusto kong subukan dito ay yung mga quick shots muna. Punta tayo dito sa taas. Yung quick shots. So madali lang naman ito guys, kasi ipipins lang natin sa display sa monitor. Parang computer lang siya. Select natin yung tayo, tapos pala na siya. Okay, pababa natin yung camera nya dito. So pwede tayo mamili dito ng 30 frame per seconds na 4K, 25 per seconds, 24. Pero mas maganda yung 30. Okay, standard 16:9, 2K, 30 frame per seconds, tapos 25, 24. Okay, ano pa? 1080p. Okay, so 60 frame mataas sa sa 1080p, pero mas maganda sa 4K. Set natin 4K. Then pwede pa natin lagay sa HDR. So mas maganda sa HDR. Ayun Okay, lupit. Subukan natin ipaikot-ikot. Medyo laggy pa yung ating monitor kasi nga hindi niya kaya. Mas lalo yung isa, talagang mabagal yung isang phone ko. So ngayon ay susubukan natin sa atin. Hanap natin dito. Salikawan din. Ayun. Okay, so subukan natin yung kanyang quick shot. At alam nyo guys, yung mga quick shot nito ay naka-AI na rin siya. Subukan natin, ganun lang siya O, diba? Pili tayo ng quick shots.
Subukan muna natin yung pull away. Select tayo kung ilang metro. Sagad natin sa pinakataas. Ang taas hanggang 150 meter na ano, quick shots. Halos di na tayo makita. Doon lang tayo sa 100 kasi mataas na masyado yan. Okay, let's go. Galing oh. Ayan na siya guys oh. Paurong na siya. Galing. So ang dami nilang in-improve dito. Ang daming kagaya nun, yung distance dati wala. Kung ano lang nandito yun lang. So dito pwede mo i-program. Ang layo oh. So yung 150 meter ang layo nun. O kita nyo, hindi na makita si Juan Dilansag sa sobrang layo. Pero maganda yan kasi kung yung lugar may mga gusto kang kunan na maganda, na gusto mo kunan lahat, pwede. Ayun, babalik na siya. Okay, next ay subukan naman natin yung iba pa. Marami dito. Ang bigat ng kanyang remote. Sobrang lumaki lang nga. Ang bigat pa. Square ulit natin sa atin. Quick shots. Rocket. Babaan lang natin kasi nga masyadong mataas. Okay, go. Rocket ngayon. Ayun o. Pataas siya ngayon. So parang titingnan niya yung ating batok. Mabuti nga ngayon at ano, tumino yung panahon nung nakarang araw. Ang lakas ng hangin. Sana wag pa sana dumating yung drone ka ko. So sakto naman ngayon. Maganda yung panahon. Ayan ah. Woo! Ang grabe, ang ganda. So naka HDR tayo ngayon, 4K. Okay, so select natin sa atin. Kung saan mag-a-adjust yung camera, isa-center na tayo. Quick shots ulit. Subukan natin lahat. Circle. Subukan kaya natin mababa. Yung parang level lang sa atin. Ayan o. Basta ano guys, basta malinis, wala siyang babanggaan, siguro pwede. Subukan natin. Ayun, pwede. So dati kasi naka 75 degrees yung kanyang camera. Ngayon, ayun o. Ang ganda. Grabe. Dati hindi pwede ganyan. Ayaw niya dati, dapat nakataas siya. Pero sa ngayon, galing. So ang gamit kong monitor guys ay yung F150. Ewan sa ibang device kung pwede. Sinubukan ko sa ibang device na mas maliit pa, kaya naman. Pero yung dating ginagamit ko ayaw. Okay, so tapos na 100%. Subukan natin ulit. I-try lang natin na mababa. Try natin na mababa. Ayun, kita yung ano, buong horizon. Subukan natin. Quick shots. Circle. Ito ang gusto ko yung ano. Ayun. Ano kayo number 3? Subukan natin sa number 3. Pwede. Ayos, pwede siya. Pwede, sana napakababa. Basta malinis lang. Oh, di ba? Ang galing, ang galing. Sinulit-sulit talaga ni Atom Potensic Atom dito ngayon. Ayun, ang ganda oh. Level, horizon. Dati ayaw niya sa version 1. Tayo lang natin matapos. Sinagat ko kasi sa ano, number 3 tatlong ikot siya, tatapusin yan. Okay, so ngayon tigilan natin. To cancel yung kanyang rotation, galaw lang natin yung kanyang joystick. Titigil yan. Okay, so subukan pa natin yung iba. Magse-center siya ulit. Quick shots. Spiral. So sisimulan natin dito sa baba. Baba natin siya. Ayun, ang ganda niya. Lost target. Subukan natin ulit. Quick shots. Hindi bali, malinis naman dito eh. Ayun oh, pwede. Baba. Ayun siya guys oh. Diba? Dati sa Potensic Atom 1 hindi pwede yan. So ngayon pwede na. Ang galing. Woo!
Galing oh. DIY lang yan guys, ano, bracket. Ang galing, yun lang siya sa taas oh. Wow. Subukan natin lahat. Pasensya na sa video na to, talagang mahaba. Ay, gawa natin ibaba pa. Gusto ko yung gusto ko talaga yung beyond horizon talaga. Doon tayo sa quick shots. Doon tayo sa boomerang. Then let's go. My goodness. Tingnan natin yung ating screen recording, baka hindi naman. Ang galing, ang galing, ang galing. Boomerang, lalay yan. Yung ating battery nasa 52%. Ang galing. Sulit. Sulit. Wala akong masabi sa na to guys, sa drone na nilabas ni Potensic Atom. Tapos ang linis ng kanyang camera. Para mababawasan yung fog sa kanyang vision. So ang galing, bumalik na siya oh. Asan na? Ayun. Ang galing oh. Precise na precise oh. Oh, di ba? Okay, so subukan natin sa dolly zoom, quick shots. Then subukan natin sa 30 meter. Okay, sana maganda. Ay, ano? Ang ganda. Wow. Ang lupit. Yung lumalaki yung yung background, tapos almost the same lang yung subject. Okay, so i-try naman natin sa kanyang mga AI tracking. So dito subukan natin, wala kasi tayong mag-assist. Parallel, subukan natin sa parallel, then go. Okay, so sa tingin ko dito ay malapit lang siya, then try natin. Oh yan, so pwede na. So dito, ang alam ko dito ay nasa side. Susundan niya yung side. Ayun o. So hanggat hindi natin ginagalaw yung kanyang joystick, hindi yan matatapos. Susundan ka niya hanggang gusto mo. Oh, di ba? Galing. So balik tayo doon. Susundan niya tayo sa side. Galing ah. Then subukan naman natin sa iba pa. Nagre-record ba tayo sa screen recording para makita nyo? So i-try naman natin sa spotlight. Ayan, sa tingin ko dito ay nakafocus sa atin yung kanyang camera kahit ilipat-lipat natin yung drone. So i-try natin spotlight, then go. Layo natin siya, then patasin natin. So ito yung mode na hindi mo na po problemahin kung mailipat ba yung kanyang camera, maiba ba yung point of view niya. So dito, kahit saan tayo magpunta, kahit paikutin natin siyang ganon, still nasa atin yung kanyang tracking. Subukan natin ilapit. Ayun, nasa atin pa rin. Kahit ibaba natin siya. Ayun oh. Galing. Lapit natin siya dito. Boom! So nasa akin pa rin yung kanyang tracking. Ay, nawala na kasi masyadong malapit. Okay. Ang galing. Isa pa. Doon sa follow mode, try nga natin. Meron siyang angle na Okay, so malamang sa follow mode ay kailangan natin itaas. Then try natin sa follow mode, AI tracking, go. Need ng 4 meter. Okay, kulang pa 4 meter yung taas na dapat, then go. Ayun, so ngayon ay susundan niya ngayon si Juan Dilasag na naglalakad. Sana hindi tayo mawala sa tracking. Ayan, balik tayo sa taas.
Okay, so yan yung kanyang follow mode. So 8K photo, here we go. Ang galing, ganda ng kulay. Wow. Isa pa. Yan guys yung kuha niya sa mga photos. Then dito sa kabila, galing oh. Ayan. At saka pala guys, hindi ko pa pala na ipapakita sa inyo yung kanyang smooth zoom. So nasan ba tayo? Ayan, nandito tayo nakatayo. Ayan. Pakita natin yung kanyang smooth na zooming. Okay, so ayan siya guys. Kikita nyo ba? Ayan si Juan Dilasag. So ayan guys, yung kanyang smooth zooming. Sulit diba? Zoom out. So itry naman natin na ipunta doon sa mga kabahayan doon, yung dating pinaabot ko doon sa unang version ni Potensic Atom. Record na natin. So ang distance natin ay hindi pala tayo naka-record. Record natin para kahit paano ay alam nyo yung inabot. Bilis nyo oh. So ang distance natin ay nasa 400 meter. 15 meter yung ating taas. Parang mataas lang kasi nasa tuktok tayo ng burol. Ayan, 92 yung ating battery percentage. Subukan lang natin kung kaya iabot hanggang dun sa kabahayan. Ayan oh. Nasa Newgan na siya. Medyo ano yung monitor natin, against the light kasi. Ayan oh. So subukan natin yung kanyang zoom. Lupet, diba? So ayan yung request natin noon. At eto binigay ni Potensic Atom. Ang bilis nyo. Nasa 1.2 km na siya. Yung ating RC signal ay buo pa rin, wala pa rin bawas. Okay, 1,400 meter or 1.4 kilometer. Lapit natin yung ating microphone na camera. So 1.5 kilometer. Oops, yung ating setting, pag nawala yung ating signal ay uuwi siya. Okay, so mas maganda dalhin natin tong ano natin. Okay, so yan guys. Saan na tayo? Nasa Lampas Barangay na. Grabe, layo na nito ah. 2 kilometer. Basta pagpasok ng 60% yung battery, balik na natin. So ito hindi natin inabot nun ha. Ayun, buo na naman yung signal. Itaas natin konti. Taas natin ng kahit 50 meter. Ayun, 2 kilometer. So hindi natin i-range test dito guys, kasi hindi magandang area to. Baka mahulog sa tubig or whatsoever. Pero yung signal natin buo pa rin. Okay. Oh, malayo na. Nasa 2 kilometer na. 2.8 kilometer. Lupit to. Ang smooth ng kanyang zoom. Okay, nasa 74% yung battery natin. 3 kilometer. Aba, mabibit yata natin yung record sa ano ah. Subukan lang natin ng hanggang 4 kilometer. Signal natin buo pa rin. Medyo na-obstacle lang kanina sa ano, gamit ko dyan. Ang layo na. Sample lang natin yung ano, range nya.
Ang inabot sa range na naabot ko kay Potensic 1 ay nasa 3.4 lang yata. 3.5 na to, buo pa rin yung signal. Okay. So hanggang dito lang, kasi nagre-request na siyang bumalik. Ayan. So pabalik na siya ngayon. Na-detect nung battery na medyo na-calculate niya na against the wind tayo, kaya pabalik na siya ngayon. Sana okay lang siya makabalik. Ito ang ano eh, ang layo oh. So nandun tayo sa dulo, yun, sa may burol na maliit. Ayan, so nandyan tayo, tinuturo ng araw, maliit. So naka-zoom in tayo. So lahat na dinagdag na feature ni Potensic Atom dito sa drone na to, napakaganda guys, including yung range. Siguro yung range test natin next time na lang kasi nga napakahaba ng video na to. Then yung mga quick shots, ang gaganda, napaka-useful sa mga content creator, mga nagsisimulang mga content creator. Lalo kung naghahanap tayo ng budget na drone. So napakaganda niya guys, kasi as a beginner na content creator, hindi na masama kasi nga napakaganda ng capture niya. So lahat lang yun pwede mong magamit. Ayan. So maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Yung link ng drone ni Potensic Atom 2 ay nasa description box at nasa top comment section. So maraming salamat guys sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, subukan natin yung range test. Okay, thank you very much. Bye bye.